Kabilang sa mga kontrobersyal na issue ng bayan ng PUV modernization. Kini-question ngayon ng pisto ng isang resolusyon na tinago raw ng LTFRB kung saan nakasaad na kakunti lamang ang nag-consolidate sa ilang ruta. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. PUV Pisang! Halos 3 buwan matapos ang deadline ng PUV consolidation o pagsali sa kooperatiba at korporasyon, hindi pa rin sumusuko ang piston. Ipinapanawagan nila sa nalalapit na State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabasura ng PUV modernization program. Kasunod yan ng bago natuklasan ng grupo na kapalpakan sa programa. Ayon sa isang board resolution na pirmado noong April 30, daan-daang mga ruta ang kakaunti lang ang nag-consolidate. Ngayon lang nabasa ng grupo ang dokumento dahil wala ito sa mga inihain ng LTFRB. Ayon sa mga grupong tutol sa PUV Modernization Program, bukod sa ngayon lang daw talaga lumabas ang resolution na ito, hindi rin daw lumabas ang mga detalyeng ito sa mga sinumite ng LTFRB sa Korte Suprema, partikular na ang mga datos sa kung ilan ba talaga ang jeepney na mawawala sa kalsada. Pakiramdam nila, sadyang itinago ang mga detalyeng ito sa publiko. Halimbawa na lang, sa unang datos na inilabas ng LTFRB, nasa 60% ng mga ruta sa Ilocos Region o Region 1 ang consolidated na. Pero kung titingnan ang resolusyon, sa halos 700 ruta sa buong rehiyon, karamihan ay tig-iisa lang ang mga otorisadong bumiyahe. Ibig sabihin, kung mahigpit na ipapatupad ang consolidation, maraming pasahero ang mahihirapan sa pagbiyahe sa mga nasabing ruta. Ayon pa sa resolusyon, ang mga jeepney sa mga ruta na walang nagpa-consolidate o mababa ang bilang ng mga sumali sa kooperatiba, maaari pa rin makapagpatuloy ng biyahe. Technically, parang hindi na sila nag-set ng deadline. Parang sinasabi nila sa mga mababang nao, pwede namang mag-fly ang mga chopper at operator kahit hindi consolidated, basta mag-rehistro lang kayo at magbayad kayo ng insurance. So basically, parang pag-amin yan sa kanila na hungkag yung plano nila. Kaya para sa kanila, nasagot na ang tanong kung bakit walang ginagawang hulihan ng mga koloro. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin koordinasyon ng LTFRB, LTO at MMDA. Itinanggi naman ng LTFRB na itinago nila ang nasabing resolusyon. May mga ruta, especially sa probinsya, na ang bumabiyahe lang talaga ay 4 pababa. So, ang requirement for consolidation is should at least be 15. Paano ka magko-consolidate nito? Talagang 4 lang in most areas. Ito yung biyahe ng umaga papunta sa isang bayan and then sa hapon yun din ang babalik. So no way talaga. Yun yung mga in-exempt namin. Ayon naman sa DOTR, tuloy ang programa. Nagawa na natin yung first component which is consolidation. Ang susunod ay route rationalization which we are working closely with LTFRB and the local government units. Wala pa raw petsa ng hulihan sa mga kolorum dahil magkakaroon pa ng meeting ang mga ahensya tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.